Muling nakakabasag ng mga rekord ang militar ng Rusya at ito mismo ang mga uri ng rekord na ayaw ng Rusya na maitala nila. Mula, may matinding nangyaring mala sa ipinagmamalaking opensiba ni Putin ngayong tagsibol laban sa Ukraine dahil umabot na sa antas na hindi pa natin nakita noon ang bilang ng mga namatay. Naabot ni Putin ang talagang hindi kapanipaniwala. Oo, nanalo siya. Pero talo pa rin siya talaga. Hindi namin intensyong magtunog sirang plaka tungkol sa mga record. Pero nakakatawa na talaga ang nangyayari sa Russia ngayon. Simulan natin sa mga casualty. Sa unang 4 na buwan ng 2026, nagawang maubos ng Russia ang 130,000 sundalo nila na napatay o nasugatan, ayon sa mga estadistika mula sa Ministry of Defense ng Russia, ulat ng United 24 Media. Iyan ay record na rin. Ang pagamin ng Russia na nadudulot ng malaking casualty ang kanilang meat grinder tactics ay nakakabaliw. Mas nakakagulat na galing mismo sa Russia ang impormasyon, hindi sa Ukraine. Kaya posibleng minamanipula ang mga numero. Maaring mas mataas ang totoong bilang. Ngayong tagsibol, mahigit 70,000 sundalo ang nawala sa Russia itong Marso at Abril at nagtala rin ang Russia ng malagim na mga record. Noong Marso, nawala sa Russia ang 35,300 at 51 sundalo nila dahil sa pagkamatay o pagkasugat. At sinundan ito ng Abril na may 35,203. Kung idagdag ang ekstra araw ng Marso sa Abril, malamang nalampasan ng Ukraine ang record nito noong isang buwan. Kung magpapatuloy ito, posible mawalan ng Russia ng mahigit 100,000 sundalo sa unang 3 buwan ng tagsibol. Pwede pa bang lumala para kay Putin? Oo, at malalaman mo na kung paano. Suriin natin ang casualty. Ang casualty sa digmaan ay tumutukoy sa anumang sundalong nawawala sa hanay ng isang bansa. Kaya saklaw nito ang mga sundalong napatay, matinding nasugatan kaya inalis sa labanan, at mga sumuko ang nawala. Mas madalas, mas marami ang sugatan kaysa namatay sa bilang ng casualty. Ayon sa Belfer Center, dahil sa makabagong medical na teknolohiya at mas matalinong taktika sa digmaan, ang US ay may ratio ng sugatan sa namatay na 10 hanggang 17 sugatan sa bawat isa na matay. Pero pagdating sa Rusya, masasabi nating nabasag na naman nilang isang record sa pamamagitan ng pagbago ng alam natin tungkol sa ratio ng sugatan sa namatay sa makabagong panahon. Iniulat ng Kyiv Independent noong Marso 11 na natukoy ng intelihensya ng Ukraine na umabot na sa 3.15 milyon ang tinatayang kaswalti ng Rusya noon. Halos kapantay ito ng bilang ng mga sundalong iniulat ng Ukraine bilang kaswalti sa parehong panahon. Ang nakakagulat, si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine mismo ang nagsiwalat ng mga numerong ito. Nagbago ang ratio ng napatay at nasugatan sa puwersa ng Rusya. Sa bawat 100% na lagas 60, 2% napatay at 38% nasugatan ayon kay Zelensky. Kaya linawin natin ito. Ang Estados Unidos ay nagtala ng ratio ng nasugatan kumpara sa napatay na 10 nasugatan sa bawat isa na napatay sa pinakamasama nitong panahon. Ayon kay Putin, hawakan mo ang vodka ko at gumawa ng gilingan ng karne na halos isa na susugatan sa bawat 2 na mamatay sa Rusya. Ito ang pagbabago na ayaw makita sa Rusya dahil nangangahulugan ito na mas maraming sundalo ni Putin ang namamatay kaysa sa mga nasusugatan na maaring gumaling. Magdudulot ito ng puwang sa militar ng Rusya. May isa pang malaking problema at record na nabasag sa likod ng isyong ito. Bago natin talakay ng record na yon, may isa pa. Mas mataas ang naging kapalit ng mga tagumpay ng Rusya sa Donetsk kaysa dati. Kailangan makuha ng Rusya ang Donetsk para mapasakan nila ang Donbas, na matagal nang hinihiling ni Putin na isuko ng Ukraine para sa kapayapaan. Noong Mayo 13, sinabi ni Dmitry Peskov, paboritong tagapagsalita ni Putin, na dapat yurong ng Ukraine ang kanilang puwersa mula Donbas para magkaroon ng usapang pangkapayapaan. Pero ang totoong ibig sabihin ni Peskov ay, pakiusap, umalis na kayo, at tigilan niyo na ang pagpatay sa mas marami pa naming sundalo kaysa dati. Ayon sa United 24 Media, mas marami ng sundalong isinasakripisyo ng Russia kapalit ng mas kaunting teritoryo kaysa dati. Umabante ang militar ng Russia ng 53 square kilometer sa Donetsk noong Abril. Ang pag-usad na yon ay nagdulot ng pagkawala ng 25,000 sundalong Ruso. Kaya ang Russia ay nawawala ng 470 sundalo bawat square kilometer ng Donetsk na nakuha nila. Napakasama ng bilang na yan. At meron tayong 2 kalkulasyon na nagpapakita kung gaano talaga ito kasama. Kung paano ito ikumpara sa pagsulong ng Rusya noong nakaraang taon. Ayon sa Moscow Times,
Nakapagtala ang Rusya ng pinakamalaking pagsulong sa loob ng isang taon sa digmaan. Nasakop nila ang 5,600 kilometro kwadrado ng teritoryo mula Ukraine. Hindi yung kasing kahanga ng pinakamalaking pagsulong sa isang taon. Pero katumbas lang ito ng 0.74% ng teritoryo ng Ukraine. Kung tatanggapin natin ang bilang na iyon at ang ulat ng national interest na may 415,000 sundalong Ruso na namatay, nasugatan o nabihag noong 2025, makikita natin ang kawili-wiling ratio ng nawalang sundalo kumpara sa nakuhang teritoryo. Noong 2025, nakuha ng Russia ang teritoryo sa bilis na 4.1 kaswalti kada kilometro kwadrado. Hindi lang sa Donetsk nakafocus ang bilang na ito. Pero kahit ganon, higit 6 na beses na mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia para sa bawat kilometro kwadrado na nakukuha nila sa Donetsk kumpara sa mga sundalong nawala nila para makuha ang parehong dami ng teritoryo noong 2025. Panibagong record para kay Putin. Lalo pang lumalala ang bilang kapag tinignan kung gaano kalaki pa ang natitirang bahagi ng Donetsk na maaari pang makuha ng Russia. Ayon sa ulat, noong Abril, 8 habang 300 at 16 sundalo pa lang ang nawawala sa Russia kada kilometro kwadrado ng Donetsk na kinukuha nila. Sinabi ng United, 24 media na nasa 6,000 hanggang 7,000 milya kwadrado pa ng Donetsk ang kontrolado ng Ukraine. Isama natin ang pinakabagong bilang ng kaswalti kada kilometro kwadrado sa mga numerong ito. Sa pinakamababang tantiya, maaari mawala ng Russia ng 2.82 milyong sundalo para makuha ang natitirang bahagi ng Donetsk. Pero sa pinakamataas na tantiya, aabot ito sa 3.29 milyon. Kahit anong paraan, magtatala na naman ng panibagong record si Putin dahil kailangan niyang isakripisyo ang doble hanggang halos triple ng bilang ng mga sundalong nawala na sa Russia hanggang ngayon para lang makuha ang natitirang bahagi ng Donetsk. Mayroon talagang masamang nangyayari dito para sa Russia. At lalo pang lumalala ang sitwasyon para kay Putin kapag sinimulan nating tingnan ang pagre-recruit ng mga sundalo sa Russia. Pinatatag ni Putin ang pananakop sa loob ng 4 na taon dahil kayang palitan ng Russia ang mga nawawalang sundalo sa Ukraine. Pero nagbago ng lahat ng yan dahil sa unang pagkakataon mula nang simula ni Putin ang kanyang pananakop, hindi na kayang mapanatili ng Russia ang antas ng voluntaryong pagre-recruit na kailangan nila para patuloy na magpadala ng mga tao sa giyera. Maraming source na rin ang nagsabi nito, kabilang na si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council. Sinabi ng tagapagsalita ni Putin noong Marso na kumukuha ang Russia ng 27,000 bagong sundalo kada buwan. Noong Marso rin, naitala ng Ukraine ang mahigit 35,000 kaswalti mula Russia, kaya malinaw ang kakulangan. Sa column niyang Russianomics, sinabi ng military analyst na si Yanis Kluger na kulang ng 20% ang recruitment ng Russia kumpara ng 2025. Bumaba ang bilang ng nabibiktima na nahihila sa militar ni Putin mula 1,000 hanggang 1,200 kada araw, naging 800, 1,000 na lang. Dagdag ni Zelensky, nakapag-recruit ang Russia ng halos 80,000 sundalo sa unang 3 buwan ng 2026 mga 9,000 kulang, kulara sa mga kaswalting tinamo nila sa parehong panahon. Ang mga bilang ay halos natutugma lahat. At ayon sa United 24 Media, ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang Russia ay nasa posisyon na yon kung saan nahaharap ito sa kakulangan sa buwanang recruitment na nasa pagitan ng 10 at 15%. Mukhang walang magagawang Russia para baguhin ang sitwasyon. Maraming record ang nababasag sa mga rehiyon ng Russia na pinagmumulan ng mga recruit ni Putin dahil sa pagtaas ng one-time signing bonus. Iniulat ng Spiegel International na sa ilang bahagi ng St. Petersburg, umabot sa $58,500 ang mga one-time bonus. Ayon sa Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce sa Russia, ang karaniwang sahod sa Russia ay nasa dolyar, 1,270, kaya ibig sabihin, nag-aalok ang Russia ng signing bonus na higit 3.7 beses kaysa sa kinikita ng karaniwang Ruso sa loob ng isang taon. Pero hindi pa rin ito gumagana. Nagre-recruit dahil dumarami ang sugatan at namamatay. At dahil sa ratio ng sugatan sa namatay, hindi rin maasahan ng Russia na maibalik sa labanan ang mga dating nasugatan para punan ng kakulangan. Marami na sa kanilang namatay sa mga bukirin at lungsod ng Ukraine. Gusto ng Ukraine na lalo pa itong palalain para sa Russia. Napag-usapan na natin dati ang layunin ni Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, na magdulot ng 50,000 kaswalti sa mga Ruso kada buwan. Hindi pa narating ng Ukraine yun. Kulang pa ito ng humigit kumulang 15,000 karagdagang kaswalti kada buwan. Nagsimula na ang opensiba ngayong tagsibol at habang gumaganda ang panahon sa Ukraine, posibleng lumaki at lumawak pa ang mga atake ng Russia.
Iyan ang record na gusto ni Putin makita. Pinakita ng Ukraine sa mga unang buwan ng 2026 na kaya ng kanilang depensa, magdulot ng maraming kaswalti na hindi pa natin naranasan noon. Mas marami pang pag-atake ng Russia ay manangahulugan lang ng mas marami pang record na ayaw ni Putin na mabasag. Kung makuha ng Ukraine ang target ni Fedorov na 50,000, magiging imposible para kay Putin na ipagpatuloy ang kampanya ng pagpapaubos nang hindi napipilitang gumamit ng matitinding hakbang tulad ng mobilisasyon. Patuloy lang na nababasag ang mga record para kay Putin. Parang dapat na nating kontakin ng Guinness para gumawa ng espesyal na aklat na mga record ng malalaking kabiguan ng Russia sa Ukraine. Ang 2026 ay malaking sakuna para sa Russia, lalo na ngayong tagsibol. At maya-maya lang, ibubunyag namin kung gaano kasama ang nangyayari ngayong tagsibol para sa Russia, pati na rin ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit nagkagulo ng husto ang mga plano ni Putin para sa 2026. Pero bago natin gawin yon, gusto naming ipaalala sa inyo na pinapanood ninyo ang The Military Show. Marami pa kaming ihahandog na ganito, kaya pindutin na ang subscribe kung may natutunan kayo mula sa channel na ito. Kaya ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng napakasamang tagsibol ng Russia para kay Putin? Sapat na ang mga nabasag na record para mapahiya siya sa mundo. Ngunit ngayon ay pinamumunuan niya ang pinakamalalang panahon ng Russia sa Ukraine mula 2023 na mas lumala pa matapos ang 2025 nang nagsimulang umaangat ang Russia. Mahalagang tandaan na ang 2023 rin ang taon kung kailan inilunsad ng Ukraine ang kanilang kontraopensiba laban sa Russia. Bagamat hindi naging matagumpay ang kontraopensiba na yon, pagdating sa mga layuning itinakda ng Ukraine, nagawa pa rin itong magbigay ng dagdag na teritoryo sa Ukraine, kahit papaano sa loob ng 1 o 2 buwan. Kung walang kontraopensiba, ang mga unang buwan ng 2026 ang magiging pinakamasama para sa Russia sa panahon ng kanilang pananakop. Pag-usapan natin ang teritoryo. Pinapalala ng Ukraine ang sitwasyon sa Russia sa kontra-atake sa Timog para hadlangan ang plano ni Putin sa Donetsk. Tinanggal ng kontra-ataking iyon ang buffer zone na gustong gamitin ng Russia para protektahan ang irumaragasang mga puwersa ni Putin. Pero mas bagay yatang sabihin na uutal. Ang nautal na puwersang Ruso sa Donetsk ay dapat sana'y protektado ng buffer zone na nawala na. Ngayon, pwedeng magpadala ang Ukraine ng tropa pahilaga, kaya napipilit ang ilihis ng Russia ang mga rekurso at sundalo para sagutin ang opensibang hindi inasahan ni Putin. Nagbigay ang opensibang ito sa Ukraine ng mahigit 400 kilometrong kwadrado pagsapit na ika-10 ng Marso ayon sa United 24 Media. Pagdating ng Abril, nagpatuloy ang pag-atake habang bumagal ang Russia. Dahil dito, unang nitong pagdagdag sa teritoryo ng Ukraine laban sa Russia mula kontraopensiba noong 2023 o Agosto 2024. Kung isasama ang kontrapagsalakay sa Kursk noong Agosto 2024, isa na namang record ang nabasag niyang 2026 na ayaw makita ni Putin dahil lang tapos ang buwan na may kalamangan ang Ukraine na 111 kilometro kwadrado. Naghihintay pa rin tayo kung magagawa ng Ukraine na mapalawak pa ang kahangahangang pagbawi nila ngayong Mayo. Kung manatili ang mabagal na usad ng Russia na 53 kilometro kwadrado bawat buwan sa Donetsk, sa Ukraine kami tumataya. At para lang bigyan ng kaunting sipa si Putin habang siya'y bagsak, sa kanilang pagtatasa noong Mayo 10 tungkol sa pag-usad ng Russia sa labanan, sinabi ng Institute for the Study of War na nabigo ang Russia na makamit ang anumang makabuluhang operasyonal na pag-unlad sa nakaraang taon. Ang pagkakakuha ng Krovsk, na noon ay itinuturing na malaking dagok sa Ukraine, ay hindi na ganon kahalaga dahil natagalan ng Russia bago makuha ang lungsod. Kaya naayos ng Ukraine ang lohistika at ginawang bitag ng kamatayan ang sinturon ng mga kuta sa Donetsk. Malamang nagtataka si Putin kung bakit ito nangyayari, kahit nasa harap lang niya ang sagot. Lahat ay tungkol sa malawakang paggamit ng mga drone. FPV drone, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga sundalong Ruso. Ayon sa United 24 Media Responsable, na sila sa halos 70% ng Russian casualty sa frontline at napununan ng Ukraine ang mga sunang patayan na nilika gamit ang mga drone sa harapan at likuran ng battle lines. Pinlano na ito ng Ukraine. Noong simula ng 2026, ayon sa Euromaidan Press, balak ng Ukraine gumawa ng mga 7 milyong drone sa loob ng taon. Uy, tingnan mo. Isa na namang record. Pero ngayon, positibo. Record din ito ng Ukraine na tiyak magpapapula sa mukha ni Putin. Gayunpaman, kahit mahalaga ang FPV drone ng Ukraine sa pagdududot nito ng kaswalti sa mga Ruso, mas nagiging mahalaga na ngayon ang mga mid-range drone na gawa ng Ukraine na dati hindi gaanong napapansin. Ang mga drone na ito ang nagbigay sa Ukraine ng kakayahang dati
ay limitado ng digmaan laban sa Russia. Ang kakayahang umatake sa malapit na hulihang zona ng Russia, halos kahit kailan nila gustuhin. Hindi na bago ang konseptong yon para sa Ukraine. Bagamat dati malaking naging papel ng mga sistemang gawa sa kanluran sa kanilang mga pag-atake sa mga sinakop na teritoryo, tulad ng HIMARS, Multiple Launch Rocket System, pati na rin ng mga airstrike mula sa mga fighter jet na nagpapalipad ng mga guided bomb at missile sa mga target sa likod ng frontline. Malaking pagbabago para sa Ukraine ang paggamit ng bagong mid-range na drone dahil kaya nitong sirain ang mga sentrong lohistikal at himpilan ng utos at iba pang infrastruktura ng Russia na sumusuporta sa mga puwersa ni Putin sa harapan. Simple lang ang matematika. Kapag naputol ang likuran ng Russia, nagre-resulta ito sa napakataas na bilang ng kaswalti sa frontline. Nagbibigay ang mga mid-range na drone ng Ukraine ng kakayahang umatake sa Russia nang matipid sa gastos, mula 20 hanggang 200 kilometro lampas sa frontline. Hindi kaya ng FPV drones ang ganong distansya. Mas bagay ang mas mahal na long-range drones laban sa mga target sa loob mismo ng Russia. Kinilala ni Zelensky ang halaga ng mga mid-range na pag-atake at tinawag itong pangunahing prioridad ng Ukraine. Kaya nabasag ang panibagong record. Noong Abril, doble ang pag-atake ng Ukraine kumpara Marso at 4 na beses kaysa Pebrero ayon kay Zelensky noong Mayo 5. Pinalalawak ang bagong kampanya, kaya asahan pang maraming mid-range na record ang mababasag ngayong Mayo. Ang nakikita natin sa lahat ng ito ay isang tunay na paghahambing ng mga tagumpay na natatala ng bagong record. Lahat ng record ng Ukraine ay maganda. Mas maraming kaswalti sa panig ng Russia kaysa dati nitong pagkuha ng teritoryo at mas maraming mga atake sa gitnang distansya ay pawang mga palatandaan ng isang makinarya ng digmaan na may momentum. Pero walang magandang record sa Rusya para kay Putin. Ang Rusya ay nawawala ng mga sundalo sa pinakamataas na bilang, kumukuha ng bagong recruit sa pinakamababang antas, at sa totoo lang, nabibigo sila makamit ang anumang tagumpay sa kanilang opensiba ngayong tagsibol. Panalo si Putin pagdating sa pagkatalo. Matagal na niyang ginagawa yan mula na magsimula ang digmaan. Pero ngayon, kitang-kita na sa mga numero na humihina ang militar ng Rusya. Nakakahiya ito para sa leader ng Rusya na naniniwalang magaling siyang military strategist. Noyon pa lang natin na pag-uusapan ang ilan sa malalaking pagkatalo ng Rusya nitong mga buwan. Marami pang dapat matutunan at umaabot na sa puntong mahirap nang panuorin kung gaano kalala ang pagkabigo ng Rusya. Pero dapat mo pa rin panuorin at magagawa mo yan sa aming video kung saan tatalakayin namin ang lalim ng mga kahihiyan ni Putin sa 2026. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang ulat tungkol sa paghina ng Rusya sa 2026. Salamat sa panonood.